Amen. Kaibigan, kapatid, um, hallelujah. We pray that God is with us and the Holy Spirit empower us as we ponder on the Word of God. Hallelujah, hallelujah. Now let's discuss about uh, the food. Food. Amen. Pagkain. Amen. So, kailangan nating kumain ng masustansya at masarap na pagkain. Kaya po tayo po ay sa araw-araw ay nagfe-feed para po tayo po ay lumakas, tayo po ay tumalino dahil sa kinakain po natin, at ang kalakasan po na iyan ay magamit natin sa kaluguran ng ating Diyos na buhay. Amen. So, basahin po natin ang sinabi po ni Jesus Christ, ang ating Panginoong Hesus, mula po sa Matthew chapter 4, verse 4. But Jesus answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Amen. So, basahin po natin yung kumpletong passage para lalo po nating malaman. Okay. Matthew chapter 4 verse 1 to 4. Doon po tayo magdedwell. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Now, when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command these stones become bread." So, okay. So, nalaman po natin na si Jesus Christ ay galing po sa fasting or pag-aayuno. Ilang araw po ang ayuno niya? 40 days. Yun po. Apat na pong araw. 40 days po siyang nag-fasting. 40 days and 40 nights. Afterward, he was hungry. So, gutom siya. So, alam ng devil na pinahintulutan na subukin si Jesus Christ. Pinahintulutan ng Espiritu ng Diyos na masubok si Jesus Christ. Masubok ng devil. And of course, I believe 100% na sure ang ating Diyos Ama na si Jesus Christ ay hindi babagsak sa pagsubok na ito. Kahit pa siya ay 40 days na nag-ayuno at siya po ay gutom. Amen, gutom. So, hindi po siya kumain ng physical food. Kaya gutom po siya sa physical food. But I believe sa Espiritu ng Diyos, siya po ay punong-puno. Dahil sa pag-aayuno po, doon po ginagawa yung pakikipag-communicate mo sa Diyos Ama, paghingi mo ng kapangyarihan ng espiritual. Sa pag-aayuno ay naroon ng kalakasan at naroon ng tunay na intimate mo sa Panginoon, sa Diyos Ama. Kaya po, bagaman gutom ang physical ni Jesus, gutom ang kanyang tiyan physically, pero ang kanyang spiritual ay busog na busog. Kaya naman, hindi nagtagumpay si Satanas sa buhay ni Jesus nang siya'y narito po sa lupa. Okay, hindi po nagtagumpay si Satanas. Ang nagtagumpay po ay ang ating Panginoong Hesus, nagtagumpay sa testing na ito. Dahil ang sabi ni Jesus Christ kay Satanas, bagaman sabi ni Satanas kay Jesus Christ ay sabi po, no, "If you are the Son of God, utusan mo ang bato na maging tinapay." Of course, para kainin ni Jesus yung tinapay na galing sa bato. Po, kaya namang gawin ng Diyos lahat. Sovereign naman ang Diyos. Pero para sumunod kay Satanas ay hindi pwede.
Si Satanas ang dapat sumunod sa bugtong na anak ng Diyos na si Jesus. Hindi pwedeng utusan ni Satanas ang ating Panginoong Jesus. Dahil ang lahat ng authority sa langit at sa lupa ay kay Jesus ibinigay. Ibig sabihin, si Satanas o si Lucifer, si Devil ay walang authority. Ang Panginoong Jesus ang may authority sa lahat. Kaya walang karapatan si Satanas. Kaya ang sagot po ni Jesus Christ kay Satanas, kay Devil, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." So, ibig sabihin, ang physical natin ay tunay naman kumakain ng mga physical foods. Po, kanin, gulay, prutas, and others. Ngayon, dapat din ay pakainin din po natin ating spiritual. Ang pagkain ng ating spiritual, ng ating kaluluwa, ay ang salita ng Diyos. Amen. So, man shall not live by bread alone. Okay, so sabi naman ni Jesus, kumakain tayo ng bread, kailangan natin ng bread, kailangan natin ng pagkain. At gayon pa man, huwag nating pabayaan ang ating spiritual aspect. Amen, spiritual aspect. But by every word that proceeds from the mouth of God, salita ng Diyos ay ating buhay. Amen? Kaya mahalaga na sa araw-araw ay kumain tayo ng salita ng Diyos. Amen? Pakainin po natin ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Pakainin po natin ating espiritu ng salita ng Diyos. Amen? Dahil sa simula't simula pa, kaya naman tayo nagkaroon ng buhay ay nang hiningahan tayo ng Diyos Ama. Ang unang tao na si Adan, ating pinakaninuno sa lahat-lahat, si Adan, sa tao, no, sa level ng tao, ay nagkaroon lamang siya ng buhay nang hininghan siya ng breath of life galing po sa ating dakilang Diyos na buhay. Basahin po natin sa ito po, Genesis chapter 2 verse 7. "And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being." So pagkatapos siyang lilukin mula sa lupa, ay nagkabuhay lamang ang tao ng hinipa ng Diyos ng breath of life, yung tao. Kaya siya ay naging living being. Amen? So, of course, dahil galing siya sa lupa, nililig siya mula sa lupa, ang maintenance para siya ay lumaki at patuloy na mag-exist sa lifespan niya dito sa lupa, ay of course, galing din sa lupa. Kaya nga po bago likhain ng Diyos ang tao, nilikha ng Diyos ang tao sa ika-6 na araw, ay nilikha muna ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao. Amen? Lahat ng pangangailangan. Araw para sa araw, buwan para sa gabi, mga tubig, ilog, dagat, nilikha ng Diyos. Lahat ng hayop, ibon, nilikha ng Diyos. Isda, nilikha ng Diyos, lahat yon. At sa ika-6 na araw ay nilikha ng Diyos ang tao. Amen. Okay, sa ika-5 araw, sa mga unang araw, nilikha ng Diyos ang mga halaman, hayop. At sabi ng Lord sa Genesis chapter 1 verse 29, "And God said, See, I have given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed. To you it shall be for food." So ang pagkain, ang itinalaga ng Diyos na buhay para sa pagkain natin, para kainin natin ay mga gulay at mga prutas lamang po. Okay, para mapanatiling healthy. Maging ang mga hayop, pagkain din po nila ay mga damo, gulay, prutas po. So, tandaan natin, kaya napakahalaga ng mga gulay at prutas sa atin. Kaya naman di po ba kapag dapat kumain tayo ng ampalaya para hindi tayo magka-diabetes, makontrol. Kung mahilig ka sa asukal, dapat tama lang. Po, sa bawat katawan natin, may tumpak na gulay, prutas na panggamot at pang-prevent. Dapat preventive po tayo. Kumain tayo ng masustansyang pagkain para hindi tayo magkasakit. Dahil yun po talaga ang design ng ating katawan. Amen? Now, sa spiritual aspect naman, sabi ng Diyos, pakainin natin ang ating ang ating sarili ng Word of God. Every word that proceeds
that proceeds from the mouth of God. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? So, ito po, John 6:63. John 6:63. It is the Spirit who gives life. Di nga po ba sa Genesis 2:7, hininghan tayo ng Diyos ng kanyang breath of life at nagkaroon ng buhay ang unang tao. And therefore, kinukonfirm po ng John 6:63, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. So, buhay. Ang buhay natin ay mula sa Espiritu. Po. Kaya po, ang pagkain ng ating spirito ay salita ng Diyos. Amen? Kaya kumain tayo ng salita ng Diyos. Magbasa po tayo palagi ng salita ng Diyos. Magbulay-bulay po tayo. Po. Joshua chapter 1 verse 8 to 9, dapat lagi nating bigkasin. Lagi nating alalahanin, isipin, bigkasin ang salita ng Diyos sa araw-araw ng buhay natin dahil yan ang nagbibigay ng kalakasan sa ating spiritual. Yung mga gulay at prutas po ay in charge sa ating physical. Ngunit ang salita ng Diyos ay in charge sa ating spiritual. Feed your souls, feed your spirit. Feed our spirit with the Word of God. So, the Word of God is life. The Word of God is pure. Lahat ng nagtitiwala sa salita ng Diyos ay muog at sandigan ang salita ng Diyos. Amen? So, gawin nating pundasyon natin ang salita ng Diyos para kahit anong mga pagsubok ang dumadating sa buhay natin ay hindi tayo mawawasak ng mga pagsubok na ito. Bagkus lalo tayong tatatag. Amen? Yan po ang salita ng Diyos na dapat nating panatilihin sa buhay natin. Amen? So, kung lagi tayong puno ng salita ng Diyos, kahit po gutom ang ating physical, kahit ilang araw pa yung hindi nakakain, ay hindi mo sisisihin ng Diyos sa gutom mo. Nagutom ka dahil pinabayaan ka ng Diyos. No. Amen? So, si Jesus Christ po nag-fasting ng 40 days. Tao po siya at that moment. Tao po siya that time. So, example po yun sa atin na tayo ay tao din. Makakaya din po natin mag-fasting na po, unti-unti. Fasting tayo sa simula, isang araw muna. Sa susunod, 3 araw na. Sunod, isang linggo na, unti-unti po hanggang sa tulungan ka ng banal na spirito na makayanan ng mga bagay-bagay para sa kaluguran ng Diyos. Hindi naman po biglaan, unti-unti po hanggang sa matuto at masanay po. So, kapag punong-puno ka ng salita ng Diyos, kahit ang physical mo ay walang laman, pero andun yung kalakasan ng spiritual. Kaya nga po, gagamitin ka ng Lord para i-bless mo ang mga tao sa paligid mo, no? Because hindi ka after sa laman ng tiyan, kundi after ka sa kung ano yung gagawin ng Lord para sa iyo, dahil pinuno ka niya ng kanyang salita, pinuno ka niya ng kanyang espiritu na nagbibigay sa iyo ng kalakasan, nagbibigay sa iyo ng katatagan. Po, it's the Spirit that gives you power. It's the Spirit of God that gives you wisdom and understanding. Amen. And everything. Amen. So, sa John chapter 6 pa rin po, sabi ni Jesus, He is the bread of life. Amen. Matthew, Mark, Luke, John. John chapter 6. Okay. Sabi po ni Jesus sa John 6:35, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Amen. So again, I repeat, John 6:35, I am the bread of life, Jesus said. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Amen. So kung nasa Panginoon ka, ay lagi kang satisfied. Lagi kang content. Ano po? So kung ano yung binigay ng Lord sa'yo, content ka. Kontentong-kontento. So, kaya po, sa kainan, hindi ka may pag-agawan. Ano po? Kasi kontento ka sa spirit mo. No? Uunahin mo yung kapwa mo. Hindi ka na magiging self-centered dahil na kay Jesus Christ ka na. Uunahin mo yung kapwa mo. Hindi ka na magiging selfish, hindi ka magiging madamot kasi uunahin mo yung kapwa mo na sila ay ma-feed ng Lord,
first sa kanilang physical, and then eventually next po dito yung spiritual kaagad po. Yun po sa para sa iba na mga bago pa lamang or for salvation po ng Lord, for grace ng Lord. Pero ikaw na nakakaunawa na matagal na, uunahin mo yung kapwa mo bago ang sarili mo, dahil si Lord ang bahala sa iyo. Amen? So God bless you more. Si Jesus po ang ating bread of life. Trust in the Word of God. Ang mga salita po ng Diyos ay ating sandigan, matibay na pundasyon ng ating buhay Kristiyano. God bless you more, and we give all the glory to our God. In Jesus' name, through the communion or intervention of the Holy Spirit in us, over us. Amen and amen.